Guys, muling paalala ito sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW, na wag kayong tatanggap ng mga padala or magpapadala lalo na sa mga nasa airport na lalapit sa inyo para makisuyo na dalhin ang kanilang hand carry or ang kanilang maleta. Kahit pa nag-aalok ito ng bayad. Dahil guys, marami na mga kababayan natin ang nakulong sa ibang bansa dahil dito. At ang worst, ang iba ay nabitay pa. Dahil nakapagdala sila ng droga na hindi nila alam. Maraming magta-travel ngayong long holiday. Pero eto pag pumunta kayo ng airport at may lumapit sa inyo at sinabing pwedeng pasabay nito, pwedeng pakihawak saglit, wag na wag niyong kukunin dahil pwede niyong ikapahamak yan. Panoorin niyo to. Sa airport, napakahigpit ng security. Bawat bag na dala mo, responsibilidad mo. Kapag may laman itong illegal, halimbawa droga, kontrabando o ipinagbabawal na items, ikaw ang mananagot kahit hindi sa'yo ang bag. Sa Pilipinas, may mga kaso na may pinasabay lang na bag. Hindi nila alam may laman pala. Pagdating sa screening, nahuli. At ang kapalit, kaso, kulungan, sira ang buhay. Sa ilalim ng batas tulad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, napakabigat ng parusa sa illegal drugs. Minsan ang approach nila, pasabay lang, same flight naman tayo. Souvenir lang yan. O kaya, hindi kasya sa bag ko, tulungan mo naman ako. Mukhang harmless, pero tandaan, hindi mo alam ang laman. At sa airport, hindi dahilan ang hindi ko alam. May isang rule na dapat mong tandaan. If it's not yours, don't carry it. Mas mabuting magmukhang suplado kaysa mapasok sa problema. Kaya sa susunod na mayroong makikiusap, magalang nating tanggihan. Dahil minsan, ang simpleng pakiusap, pwedeng isang maging malaking problema. So, ingat-ingat tayo mga kababayan at lagi nating alalahanin na dapat sarili nyo lang gamit ang intindihin nyo. At wag na wag din kayo magtitiwala sa mga nasa airport dahil baka magaya kayo sa isang kababayan natin na nagtiwala siya sa isang kababayan na lumapit sa kanya sa NAIA para makipagkaibigan. Pero ang ending ay limas at natangay ang kanyang mga maleta, pati ang kanyang personal handbag na naglalaman ng kanyang mga dokumento at na maginto niya. Ito talaga madalas natin pinapaalala sa mga kababayan natin na wag kayo basta magtitiwala kahit pa sa makapwa nating kababayan sa airport, mapa-Pilipinas man or ibang bansa. Dahil minsan or madalas sila ang mang-i-scam or mangloloko sa inyo. Kagaya sa naranasan ng isang kababayan nating OFW na kakauwi lang sa Pilipinas ngayong buwan ng March galing dito sa Dubai. Ang kwento sa post ng kapatid ng kababayan nating OFW na paglapag daw niya sa NAIA ay sa sobrang pagod nga niya ay nagpahinga muna siya dahil meron siya domestic flight sa NAIA Terminal 2. At bigla raw meron sa kanya lumapit na isang lalaki na medyo baklain at nakipagkaibigan sa kanya. Niyaya pa nga siyang kumain na doon lang din sa airport at pumayag naman siya. After daw nila kumain ay nag-CR muna sila at nauna ang lalaki at pinabantay sa kanya ang mga gamit ng nasabing lalaki na baklain. At after mag-CR ng lalaki ay siya naman daw nag-CR at dahil nga medyo nagtiwala na siya ay iniwan niya lahat ng maleta niya including daw pati ang handbag niya or personal handbag niya kung nasaan nandoon ang ginto niya, passport at iba pang mga dokumento. Ngunit pagkatapos niya mag-CR, paglabas niya ay wala na ang nasabing lalaki, tangay-tangay ang kanyang maleta at ang kanyang shoulder bag, pati ang kanyang mga ginto. Sinumbong naman niya ito sa mga taga-NAIA pero hindi daw agad tiningnan sa CCTV. At ayon sa kapatid ng kababayan natin OFW na kung agad-agad daw yung tiningnan sa CCTV ng taga-NAIA, ay pwede pa yun maharang sa entrance. Pero hindi daw nila ito agad tiningnan sa CCTV. At nung chinek na nila sa CCTV, nakita nga nila ang lalaki at gusto sana picturean ni kabayan. Pero hindi pumayag ang mga taga-NAIA. Kaya eto daw ayon sa kapatid, nakauwi daw ang kapatid niya OFW na walang dalang kahit na ano. Kaya guys, maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan natin na wag kayo basta magtitiwala kahit kanino sa airport man sa Pilipinas or sa ibang bansa. Dahil nga kadalasan ganito ang madalas na senaryo or ang ending.